bata, pulutin mo yan. Sino yun? Anghel ka ba? Legit ba yan? Legit nga. O ano? Pulutin mo kalat mo o isusumbong kita kay Lord? Uy, ang ginagawa nun? Sana all ba din? Sus, sige na nga. Ba't bang stricto mo sa akin? Kasi naman, mali pa rin yan. Kahit anong liit ng isang tao'y lumalaki pag parami ng parami. Ang mga sumusunod ay ang mga halimbawa nito. Sa isang pananaliksik na ginanap sa Surigao del Sur at ang sangan ng turismo nito, ayon sa survey na kinolekta ng mga opisyalis na dumadalo sa kanilang mga isla, karamihan sa basurang plastik na natatagpuan sa dalampasigan ay nanggagaling sa mga turista. Nakikita rito ang pagkalala ng sitwasyon tungo sa plastik sapagkat nakakabahala pa rin ang pagtunggali ng mga numero na nagsasabing higit sa kalahati ng turista ang isinasagawa ang mabuting pagtapon ng mga basura sa pagsabi ng mga naninirahan sa pulo ng Surigao na ipinipilit na masasamang epekto lamang ang dala ng industriyang turismo. Nakalakip din ng teksto sa resulta at diskusyon nito na may kaalaman naman ang mga turista sa panganib na dala ng mga microplastic sa dagat. Kaya naman, mas lalong nakakaabala na mataas pa rin ang statistikong nagsasabing dumadami ang basura sa pagdami ng turistong dumadalo sa isla. Ngayong alam na natin na nanggagaling sa mga tao ang mga masasamang epekto ng plastic, tutukan naman natin ngayon kung ano nga bang particular sa plastic na nakakasira sa kalikasan. Ang unang uring plastic na kadalasang nakikita sa ating mga pinagbibili o kinakain ay ang tawagang polypropylene plastic o PP plastic. Napapadalas ang pagkakataong makakita ng PP plastic sa mga dagat sapagkat may mga katangian itong nagsasabi na mahina ang kanyang resistensya sa UV at oksidasyon. Saan nga ba nakikita ang PP plastic? Ang sabi nga ay ginagamit ito sa mga lalagyan ng plastic, lalagyan ng pagkain, mga karpet ng mga tubo at iba pa. Ang pangalawa namang uri ng plastic na tatalakayan namin ngayon ay ang PE plastic. Ito naman ay nagsisilbi bilang isang byproduct ng pag-refine ng mga natural na gas at ang uri ng langis na tinatawag na crude oil. Kaya naman, pagdating sa mga anyong tubig, mas mabilis na tumatanda ang materyales ng ganitong mga plastic at nahahati siya sa mas lalong maliliit na piyesta na tinatawag na microplastic. Sa pagtalakay ng bahaging 3.2.3 sa paggalaw ng mga microplastic mula sa tubig papunta sa lupa, napakita rito na 12% lamang ng mga microplastic ay nakikita sa maruming tubig, samantalang ang natitirang 88% ay nakikita sa putik malapit sa tubig. Maraming panganib ang dala ng pagsulong dito ng mga microplastic na hindi lamang nakakaapekto sa buhay ng mga nakatanim sa lupa, pero ito rin ay nagbibigay daan sa paninirahan ng mga bakterya. Grabe, ganun pala kalala ang maaaring epekto ng plastic. Kung ganun, ba't walang nakikinig na tao? Kasi nga, pinag-aalala natin ang mga bagay na nasa kasalukuyan kaysa sa mga bagay na paparating pa lang. Uy, may mga kalat pa dito. Pulutin ka. Yan, tama yan. Gawin mo ang matutulong mo para makatulong sa lipunan. Maliit lamang itong solusyon mula sa akin. Meron na bang gumagawang mas malalaki at mas nakakatulong na solusyon para sa kalikasan? Sa bahaging 9.4 ng librong ito ay tinatalakay ng merkado ng mga plastik na nire-resiklo. Nakikita rito ang pagkamulat ng iba't ibang industriya at kumpanya sa katotohanang limitado ang ginagamit na hilaw na materyales para sa paggawa ng kanilang produkto, kung saan ang paraang pag-isip na ito'y nagdulot ng pagsubok at pagsulong ng mga pamamaraang pagresiklo ng plastik. Karamihan sa
Mga nilalaman ng plastic ay ginagamit ng mga kumpanya bilang isang reducing agent tuwing ginagamit ang mga hurno o blast furnace. Patuloy na tumataas ang demanda ng petrolyo, kaya naman kahit papano ay kinakailangang ipagpalit dito ang plastic sa bawat pagkakataong maaari. Nakikita naman natin ngayon na may digmaan ngayon sa Amerika at sa Iran, kaya naman tumataas ang mga presyo ng langis. Kaya naman masasabi ko na naaayon talaga ang isyong ito sa katotohanan ngayon, at mas importante na tuloy na mapag-usapan natin ang kahalagahan ng plastic at kung paano natin mas masusulit ito sa bawat pagkakataon. Grabe no, ganun pala kalalim ang pagpapahalaga ng mga kumpanya sa plastic. Silang mga malalaking kumpanya lang ba ang nakakagawa ng solusyong sinusulit ang plastic na natatagpuan sa aming tubig? Hindi naman limitado sa kanila ang kakayahang gumawa at maghanap ng solusyon. Kaya naman, tugunan na natin ang pangkat-5 ng Mickey para talakayin ang kanilang proyekto sa diskusyon.